isang paraan po ito kung paanong tayo ay naturuan ng pag-ibig, na yung pag-ibig na ito kung paanong tayo ay inibig din naman ng ating Panginoong Hesukristo, na ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Meron tayong isang paraan din na maaaring masabi na sa isang paraan ay nakapagbibigay tayo ng buhay, dahil yung buhay ng laman, ay nasa dugo. Kaya kung tayo ay makapag-donate ng dugo sa isang paraan, mga kapatid, ay nakapag-aalay din naman tayo ng buhay. Bahagi ng buhay natin yun eh. Ang hindi alam ng iba, ito rin ay nakakatulong din sa mga nagdo-donate ng dugo. Kasi every time po na nagdo-donate tayo, naging healthy yung dugo natin. Kasi ang bagong dugo na napuproduce ng katawan, mas functional sila in terms of yung pagde-deliver ng oxygen sa iba-ibang parte ng katawan. Pag bago po ang dugo, mas marikit po ang oxygen. So mas effective po siya nakaka-distribute ng oxygen sa iba-ibang parte ng katawan. So, pag marami pong oxygen, hindi po nagkakasakit ang tao. So, yun dapat ang maintindihan natin. Hindi lang tayo tumutulong sa iba. Healthy lifestyle din po ang pagdodonate ng dugo. We really appreciate y'all having us out here, us giving you guys the opportunity to donate blood, right, and help save lives. So every time a person comes in from your group and they make a donation, that donation is broken down into 3 parts and given to 3 people who are seriously ill. So on behalf of Lifeblood, I want to say a very, very big thank you for coming in and for organising your amazing blood drive. Chance na rin po ng mga kapatid na maipakita natin yung mabuting gawa natin as a group, makatulong din po, makapagdugtong ng buhay sa kapwa-tao natin. Magpapasalamat po ako sa Diyos sa opportunity po na makagawa kasi hindi naman po lahat pwede mag-donate. Kaya po, sana po mas dumami pa po yung mag-donate na kapatid, lalo na po kung alam naman po nila na eligible sila para po mag-donate. It's a beautiful feeling because you have the chance to help other people that they need blood, and also it's good for yourself that you're the one that you donate. It's also you also get benefits out of it. Mahalaga itong gampanin natin, particularly itong blood donation, dahil in a way, indiscriminate tayong tumutulong sa kapwa natin dahil hindi naman natin alam kung kanino mapupunta yung mga dinodonate natin dugo, ano man lahi yan o religion. Tumutulong tayo regardless of their affinity. Salamat sa Diyos kasi pasado naman at nakapag-donate ako. Bilang isang mahirap, wala ka namang maitulong. At least ito sa maliit na parang ito, makatulong man lang, yun po. Yung sa karayom, may phobia ako dun sa karayom. Natakot ako na makakita ng karayom. Pero dahil sa aral na natutunan ko, kailangan kong overcome yun. Saka, kasi alam ko yung pagdodonate ng dugo ay makakatulong sa tao at yun ay isa sa mabuting gawa. The biggest thing for the donor, to be honest, is that wonderful feeling of pride
that they can have once they've donated. Doing it together as a group, like you all are today, is also really wonderful. That unites the team. And yeah, again, we're just always really grateful. You guys are amazing. You guys are extremely energetic, and I like that positivity that you have between all of you. All together makes you guys a very strong, positive group. Oh, this blood is going to the hospital. Let's say if one of your family needs it, you're giving the best gift that you could ever give to anybody. Kasi po mga kapatid, ang dugo hindi na ma-manufacture sa laboratory. Hindi pwedeng gawin yun sa laboratorio. Hindi pwedeng synthetic ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, nag-aagaw buhay siya, kailangan niya ng dugo, hindi pwedeng gawin yon sa laboratorio. Saan mang gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay ng buhay, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ipakita sa ganito, lingkod tayo ng Kristiyano, pag-ibig na itinuro, siyang tapat, isang puso. Ipakita natin sa ganito, pag-ibig na mula sa puso, mabubuhay